Ihahandog ng Radyo Maria at ng Commission on Youth ng Diocese ng San Jose Nueva Ecija ang programang Yukat on Air. Maligayang pakikinig po sa inyong lahat. Ito po ang programang Yukat on Air na sumasahimpapawid mula dito sa Commission on Social Communications ng Diocese of San Jose Nueva Ecija at inyo pong napakikinggan live sa 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM Cagayan at 102.1 FM Isabela. Tayo rin po ay napapanood live via live streaming sa www.dioceseofsanjosene.com at sa Facebook account ng ating programa, Yukat Study Group at groupsfacebook.com. Ito po si Brother Richard Lagos, ang inyong kayukat ngayong oras na ito. Magandang gabi po. Maligayang pakikinig sa inyong lahat. Ito po si Kuya Jomar, na katuwang po ninyo dito sa ating programa. Ayan, maligayang talakayan ngayong ito na naman. araw na ito. Biyernes na naman. At natutuwa tayo, Kuya Jomar, sapagkat may napakahalaga tayong panauhin ngayong oras na ito na makakaisa natin sa isang oras na talakayan sa katisismo ng kabataan. At excited akong makatalakayan ang ating guest ngayong sapagkat siya ay very youthful, no? Talagang may puso para sa mga kabataan. Hindi na natin patatagalin. Talagang, siguro ikaw na, Kuya Jomar, yung magpakilala sa kanya. Oo nga. Sa mga nakikinig sa atin at nanonood via live streaming ay makikita po ninyo ang ating napaka-espesyal na panauhin sa palatuntunang ito. Siya po ang former na kasama ko po sa Commission on Youth ng Diocese ng San Jose Nueva Ecija sapagkat siya po ang aming former Assistant Diocesan Youth Director na medyo matagal po siyang naglingkod sa Commission ng mga Kabataan bilang aming formator. At ngayon po ay siya ay nalipat ng assignment, napunta po siya sa Commission on Justice and Peace and Integrity of Creation at kasalukuyang Director ng Commission on Integral Formation ng ating diocese at Kura Paroko ng Mary Help of Christians Parish. No? Kukunti lang yung assignment niya, brother. Walang-wala. Oo, wag na nating isa-isahin pa lahat ng mga assignments niya kasi pakulangin tayo sa oras. Karangalan ko pong ipakilala po sa inyo ang aking kaibigan, kalakbay, si Father Ernie Pesimo. Ayan. Salamat, Kuya Jones. Kumusta, Padre? Isang mapagpalang araw po sa lahat. Ito, katatapos lang ng buong araw na schedule, no? Punong schedule. At, nakatutuwa na ako'y naanyayahan sa... Salamat po. Papasalamat tayo nga. Sa kabila ng busy schedules ni Father ay nagkaroon siya ng panahon para dito sa programa natin. At alam ko mahalaga para sa kanya. Mahalaga sa kanya ang mga kabataan. Yun yung dahilan talaga. So bago po tayo tuluyang magpatuloy sa ating programa, tayo po muna ay mananalangin na pangungunahan ni Kuya Jomar. Atin po ngayon ilagay ang ating sarili sa mapagpalang presensya ng ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagpalang Diyos, aming kaibigan, kalakbay, muli po ay nagpapasalamat kami sa iyo sa pagbibigay po niyo sa amin ng pagkakataong muling magkatipon sa iyong pangalan upang ikaw ay papurihan. Sa gitna po ng aming mga pinagkakaabalahan, maraming salamat po at binigyan po ninyo kami ng lakas. Patuloy po ninyo kaming kinakalinga upang makapaglingkod sa inyo. Hinihiling po namin, Panginoon, na samahan po ninyo kami sa gabing ito sa aming programa upang makarating po ang inyong mensahe sa mga kabataan at sa lahat ng mga nakikinig sa amin ngayong araw na ito. Sana po, Panginoon, ay mangusap po kayo sa amin upang ang aming bawat salita
ay maging refleksyon ng inyong mapagmahal na mensahe para sa mga kabataan. Isugo po ninyo ang inyong banal na espiritu sa aming lahat upang maging makabuluhan po at makahulugan ang gagawin naming pagpupuri at pagpaparangal sa inyo sa pamamagitan ng katisismong ito. Hinihiling po namin ito sa pangalan ng anak ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Nagbabalik po ang ating programang Yukat on Air. So maraming salamat Kuya Jomar sa pangunguna sa ating pagdarasal. So mapagpalang pakinig po sa inyong lahat. Kayo po ay nakikinig sa programang Yukat on Air. At bago po tayo dumako sa ating Yukat question, ngayong araw na ito ay magkakaroon muna po tayo ng maikling pagbabalik tanaw tungkol dun sa napag-usapan natin noong nakaraang Biyernes. At yun nga yung Yukat question number 7. Ako, pang-walo na pala natin ito, Brother Oo, Richard. at yun nga, nakakatuwa dahil nung nakaraang Biyernes, ang tanong na sinagot natin at pinagkakwentuhan, pinagbahaginan ay sabi rito, why did God have to show Himself in order for us to be able to know what He is like? Bakit raw kailangang ipakilala niya, ipakita niya yung kanyang sarili para sa atin? Sino ba yung naging guest natin nung nakaraang Biyernes? Yung mga kabataan ng cathedral, no? Yes. Talaga namang mga performers yung ating nakakatawa. mga guests last week. Yung naibahagi nga nila kung sino ang Diyos para sa kanila. So ito, Father Ernie, yung kanilang ibinahagi, yung sa personal experience nila, sino yung Diyos, no? At nakakatawa yung sabi ng isa, ang Diyos ay naranasan niya, yung Diyos sa pamamagitan ng pagtulong. Yung tinulungan siya ng kapwa niya, ng kaibigan niya, no? At sa pamamagitan ng kaibigan niya ay naranasan niya ang Diyos concretely sa buhay niya. At yung isa naman ay sa kanyang pagta-time manage, no? Oo, yung pag-aayos ng kanyang schedule, nakikita niya na sa gitna ng kanyang pagiging abala, ay nakikita pa rin niya kung paano kumikilos ang Diyos. Saka yung sumasalo sa kanyang buhay, ano? So ito po yung mga napagbahagi na natin noong nakaraang Biyernes. Sabi nga, sa konteksto ng relasyon, no, sa pagmamahal, kapag nagmamahal ka, the more na nakikilala mo yung minamahal mo, at the more na ipinahahayag niya yung kanyang sarili sa'yo. So, ganun din yung relationship natin with God. Kasi ang tema, pumasok na tayo dun sa sinasabi na God approaches as men, no? Ang Diyos yung siyang mismong nagpapahayag. Ang Diyos siya mismo yung nagpapakilala. Hindi natin initiative. It is God's initiative, no? Yes. Siya yung nagkusa na magpakilala ng kanyang sarili sa atin. At yun nga, unti-unting na-unveil, unti-unting parang bang natatanggal yung tabing. Bumubukas. Sino pa yung Diyos para sa atin? At unti-unti niyang ipinapakilala yung kanyang sarili sa atin. At nakakatuwa, dahil ngayong gabing ito, ngayong oras na ito ay may panibago na namang pagpapahayag ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng Yukat question number 8. So, karugtong pa rin po ito ng chapter 2 natin sa ating at Yukat. nakakatuwa dahil tutulungan tayo ni Father Ernie sa talakayang ito tungkol sa Yukat question number 8. Siguro po, bago po natin basahin yung Yukat question ngayong araw na ito, ay nais ko po munang anyayahan kayo na makiisa sa ating pag-aaral, no, at talakayan ngayong oras na ito. So, maaari po kayo magpadala ng inyong mga katanungan o maging ng inyong mga kasagutan at opinion tungkol po sa ating talakayan ngayong oras na ito sa Yukat question number 8. No, at mag-text lamang po kayo sa numerong ito. So, kumuha na po kayo ng mga ballpen o pakiready na po ninyo inyong mga cellphones para kopyahin po ang ating numero. At mamaya po ay ating babasahin ang inyong mga katanungan at susubukang sagutin lahat. Gayon din babasahin natin ang inyong mga opinion at ang mga pagninilay tungkol po sa atin. At tutulungan tayo ni Father Ernie. Oo, dyan. So, ito po yung ating cellphone number. 0949-159-2309. Uulitin ko po. 0949-159-2309. So, makiisa po kayo mamaya sa ating talakayan, no? So, sana makinig kayong mabuti sa ating mga pag-uusapan ngayon para mamaya sa ating bahaginan ay magkakatugma yung ating mga pag-uusapan. Ano ho? So, yun po. So, ngayon po ay babasahin natin ang Yukat question number 8. So, siguro, Kuya Jomar,
basahin na natin yung Yukat question number Ito yung 8. pangwalong katanungan dito sa ating Youth Catechism. How does God reveal Himself in the Old Testament? Paano raw ipinahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa lumang tipan? No? Paano ba ipinapakita ng Diyos ang kanyang pagka-Diyos dun sa lumang tipan, yung unang bahagi ng ating banal na kasulatan, hindi ba? At sinasabi rito, Father Ernest, sa Yukat natin, sabi rito, God shows Himself in the Old Testament as God who created the world, yung lumikha, out of love, and remains faithful to men even when they have fallen away from Him into sin. No, ang Diyos daw ay nagpahayag ng kanyang sarili sa lumang tipan bilang isang manlilikha at nilikha niya ang lahat dahil sa pagmamahal. At nanatiling tapat sa atin kahit na tayo ay nagkasala. Ano ba ang iyong masasabi doon, Father Ernie, sa ating sinasabi ng sa ating Yukat ngayon? So, yung kasagutan mismo doon sa tanong ay napakaganda, no? Sa narinig natin kay Brother Richard. At maganda po na tingnan po natin sa konteksto ng tanong at ng sagot ng paggamit ng salitang pagpapakita, pagpapahayag. Siguro mas magandang unawain na ito sa paggamit ng salitang pagpaparanas. Di ba, no? Kasi una sa lahat, siyempre hindi nakikita ang Diyos. Nararanasan. Actually, ngayong araw na ito ay 3 beses ako nagmisa. Wow. At sa unang pagbasa mula sa sulat sa mga taga-Kolosas, sa unang pangungusap pa lang ay yung Diyos na hindi nakikita ay nakita ang kanyang larawan dahil kay Kristo. So, ayan, no? So, may ipinaranas. At alam natin na kapag binalikan natin ang matandang tipan, no, kaugnay sa tanong na ito, marami tayong pwedeng balikan. Dahil puno ng karanasan, napakaraming magaganda, maging hindi magandang karanasan ang tao, no, na kasama ang Diyos sa paglalakbay. At sa karanasang ito ay unti-unting ipinakita o ipinaranas ng Diyos kung sino siya, kung ano siya. At marami pong pwedeng balikan, no, sa matandang tipan. At ang pinakauna na dyan ay yung sa unang aklat ng banal na kasulatan, sa aklat ng Genesis, di ba? No, yung kwento ng paglikha. At maganda rin, sa araw na ito, isa sa mga misa ko ay pakikipaglakbay sa mga kabataan with high school students sa St. Joseph. At doon kasi dinala namin yung krus ng Sierra Madre. At isa sa mga ibinahagi ko sa kanila, yung Diyos na manlilikha. So binalikan yung kwento ng paglikha. At doon pa lang sa paglikha, ipinaranas ng Diyos ang kanyang pagka-Diyos sa pamamagitan ng pag sinabi sa paglikha ay from nothing to something, di ba, no? Mula sa kawalan, meron. So sa creation pa lang ay ipinaranas ng Diyos ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kagandahang loob, ang kanyang pagmamahal. At totoo po na kung babalikan kasi natin sa turo ng inang simbahan, no, kung yung buong kwento ng kasaysayan ng kaligtasan na kung saan nagsimula sa kwento ng paglikha, sa karanasan ng paglikha kasi nandiyan pumasok din yung kasalanan ng tao, di ba? Bumagsak ang tao. Pero ang Diyos ay nangako. Sa kanyang pangako ay pumili siya humirang ng mga tao, ng bansa. At kung babalikan natin ang bahagi ng banal na kasulatan, yung tinatawag na historical, dyan pumasok yung pangalang Abraham, di po ba? Na kung saan ay mula sa kanya ipinangako ang pagmumula ng maraming lahi. So, bahagi ng kwento ng paglikha, yung pangako at yung pagpili ng tao. At mga tao, hindi lang si Abraham, di ba? Pumasok dyan, maging si Moses, lalo na sa kwento ng sila'y pinalaya sa pagkaalipin sa Ehipto. At iba't iba pang mga tinatawag natin tao na may kinalaman sa kasaysayan ng kaligtasan na kung saan ipinahayag ng Diyos ang kanyang sarili. So matapos pumili hanggang sa
pagsusugo, di ba, kay Kristo at iba pang kwento na hanggang ngayon ay may kaugnayan doon sa kung ano yung naging karanasan ng tao mula sa matandang tipan hanggang ngayon. At sa pagbungat natin, oo nga, no, ito yung Diyos. Ito yung Diyos na sa kanyang sariling paraan, ipinakita, ipinadaba sa atin na siya ang Diyos ang kasaysay na naglalakbay sa atin. Patuloy nagpapahayag ng kanyang sarili. Ang galing, no? Ang galing talagang sinabi na ni Father talaga yung... Nung nakikinig ako sa kanya, I'm so amazed kasi parang bumabalik yung history. Yes, no? Salvation history. Yes, mula simula, mula paglikha hanggang sa panahon nila maganda Abraham. rito sa sinabi ni Father at piniliwanag sa atin ni Father na may plano ang Diyos. Sa umpisa pa lang. Exactly. Sa umpisa pa lang ng paglikha, may plano na ang Diyos. At natatandaan ko no, sa pag-aaral ko sa theology, no, na yung creation account, hindi actually siya sagot sa tanong na paano nilikha ang lahat. Is that an answer na ganito ang ginawa ng Diyos, ganito? At sa totoo lang, hindi naman sagot kung titingnan natin. On the first day, second day, di ba, kung paano, kung hindi naman talaga kasagutan kung paano. Kundi sinasabi sa atin sa aklat ng Genesis na everything comes from God. Lahat ay nagmula sa Diyos. Simple lang, no? At lahat galing sa Diyos. Lahat galing sa Diyos at may plano siya sa lahat ng nilalang na ito. Kung talagang titingnan natin, may plano ang Diyos sa lahat ng kanyang nilikha. At sabi nga rito sa ating Yukat answer dun sa question na, sabi niya, nilikha niya ang lahat out of love. Yes. No? Out of love. Maraming question, Father, na bakit nilikha ng Diyos. Sabi nung iba, kasi kailangang lumikha ang Diyos, lalong-lalo na ng tao, no? Para merong mag-a-affirm sa Kanya. O para sasabihin na para may magmahal sa Kanya. Para may magsabing siya ay Diyos. Para may kumbaga pag may Diyos, merong creature, may creator, may creature dapat, di ba? So parang gano'n. Pero hindi po yun eh. Ang sinasabi doon, nilikha ng Diyos ang lahat out of His love, no? Hindi dahil merong gusto ang Diyos, may kailangan siya. Hindi eh. Hindi nadagdagan yung pagka-Diyos niya eh. Hindi rin nabawasan. At hindi rin nabawasan, no? So, perfect siya, no? Diyos na siya. So, lumikha siya o hindi, Diyos pa rin siya. Yun yung magandang tingnan natin dito. At sabi nga natin, dun sa sa history, no, ng kaligtasan, sinasabi ni Father Ernie, na nung nilikha niya ang tao, nagkasala ang tao, nagkamali. Pero, and yet, no, hindi nagmaliw ang Diyos. Yung katapatan niya, yung kanyang faithful love, hindi nagbago, nanatili talaga. So, isa sa pinakamatingkad na imahen sa akin ng Diyos sa lumang tipan ay narinig ko na once sa isang humilya ng isang kaibigan ko rin pare. At sinabi niya na ipinapakita sa lumang tipan na ang Diyos ay Diyos na makatarungan. He is a just God. So, siguro kung babalikan natin yung history, no, nagpakita ang Diyos sa tao sa iba't ibang pagkakataon, sa iba't ibang pamamaraan, pero karamihan doon nakikita natin na ang Diyos ay nagpaparusa, no, na gagalit. Nakikita natin yung kanyang pagiging Diyos, ipinapakita niya sa pamamagitan ng pagparusa, no, nakikita na basa natin yan sa lumang tipan. Pagsiselos, Di ba sinabi niya dun sa Ten Commandments, ako ay Diyos na mapanibughuin. So, siloso ko, kaya mag-ingat kayo. Ibig sabihin lang nun na, siguro kasi gusto niya talagang yung pagmamahal natin sa Kanya ay ukol lang sa Kanya. Wala na sa ibang bagay. Kasi, tulad na sinabi mo, everything comes from God. So, we have to appreciate that this God is the only God. Siya lang yung dapat natin pagsilbihan. Siya yung dapat nating mahalin. Kaya, napakaganda na sinabi dito sa sagot sa ating Yukat question na God makes it possible to experience Him in history. Nagsimula kay Noah, kung saan nagkaroon ng tipan, no, na ililigtas niya ang lahat. Hindi na niya ahayaang mawasak ang mundo. Hindi niya ahayaan na masira ito. Nangako siya. Kasi tinawag niya si Abraham, no, para sa kanya nga magmula ang mga bansa. At marami pang mga characters o mga sitwasyon na pangyayari sa lumang tipan na ipinakita niya talaga yung kanyang pagka-Diyos. Sometimes in a fantastic way, no, sa isang talagang makapanindig balahibo o nakakamanghang pamamaraan.
Father, siguro maganda rin tingnan dito kasi ang pinag-uusapan natin dito yung pagpapahayag. Sabi mo nga, pagpapahayag, pagpapakilala hanggang sa pagkakaranas, no? Isang Diyos na nararanasan. Hindi lang isang Diyos na naiisip, no? Kundi isang Diyos na hinayaang maranasan siya natin ng mga tao. No, bagaman tayo, sabi nga natin nakaraan, may limitasyon yung utak natin eh. Hindi natin kaya arukin. Maarok yung misteryo ng pagka-Diyos niya. Pero hinayaan ng Diyos na hindi man lubos na maunawaan, kundi maranasan natin concretely. At sabi rito, bakit ipinakilala niya yung sarili niya kay Abraham at saka kay Abraham, kay Noah at saka kay Abraham, no? May plano siya eh. Hindi ipinahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa iisa lang, kundi sa isang pamayanan. May plano ang Diyos na gawin tayong isang pamayanan. At sa pamayanan na yon, doon niya ipahayag yung kanyang sarili. Kasi later on, pag titingnan natin, kung tutuhugin natin, isa-summarize natin itong landas na ito, yung layunin ng Diyos na bumuo ng isang simbahan. At bilang isang simbahan, magkakaroon ng kaligtasan. So yung plano ng Diyos na ito, na sabi kaya nga 'di ba si Abraham yung tinawag siya na father of all nations. Plano ng Diyos na lumikha ng isang bansa, ng isang pamilya, isang malaking pamilya. No? So napakaganda po dahil ito nga unti-unting ipinakikilala ng Diyos ang kanyang sarili sa atin. Actually nga kasi alam naman natin na sa turo ng ating inang simbahan na totoong hindi pwedeng ihiwalay at hindi dapat ihiwalay, no? Bagamat matandang tipan ang pinag-uusapan natin na sa pagkilala sa Diyos mula sa paglikha, ay yung ating turo, pananaw o dapat pag-unawa na ang kaganapan ng lahat ito yung pagmamahal niya, no? Mula sa paglikha hanggang sa pagbuo ng komunidad, paghirang ng mga tao, ay yung pinakakaganapan ng kanyang pagpapahayag, ng kanyang pagpaparana sa atin ng pagmamahal. Yung pagkakatawang tao ni Kristo. Yes. Yun, di ba? Yun yung summit, yun yung pinaka-pinaka. Yan yung pinaka-rurok. No? Kaya nga, kung may simbahan man na nabuo, at kung mananatili mang simbahan ito dahil kay Kristo, at talagang inihanda yan, di ba? Sa matandang tipan, mahabang paghahanda yan, dumaan sa proseso, ika nga, yung pagmamahal niya, pinurify yan sa karanasan ng tao. Tinitingnan ko nga sa panahon natin, mas privileged pa tayo kaysa mga nakarang kasi ang pinagdaanan ng mga patriarka natin, yung difficulty to understand, to find God in their experience, parang hirap eh. Pero tayo nandiyan, nakasulat na, may mga reflection na, may mga pagpapaliwanag, may pag-aaral na, parang medyo madali na, kaya privileged, no? Pero kung minsan, para sa iba, parang hirap pa rin, no? Bumabalik sa karanasan ng matandang tipa na nasaan ba ang Diyos? Nagtatanong sa existence ng Diyos. Nakikita ko pag ganitong karanasan, siguro hindi pa masyado naunawaan siguro yung kaugnayan ng salitang pagmamahal sa Diyos na nagpahayag. Totoo yun. Saka yung revelation, yung revelation ng Diyos, yung nga sinasabi ng Father, gradual, parang ang bagal, unti-unti. Pero ako naniniwala, sabi nga ng professor ko noon, kung ano yung pangangailangan during that time. Halimbawa, ang society noon naniniwala sa tinatawag na polytheism. Ang dami nilang Diyos na sinasamba. Kaya ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili bilang nag-iisang Diyos. One God. At ito ipinakilala through Abraham. No? Through Abraham. So mamaya po sa ating pagbabalik, wag kayong haalis, napakabilis ng oras natin. Bilis naman, parang gusto ko pa mamaya sa pagbabalik po natin, itutuloy natin itong discussion natin dito. At susubukan na natin sagutin yung mga text at mga sharing o opinion ng ating mga tagapakinig, ng ating mga kayupat. Siguro ulitin mo ulit, Kuya, yung numero. So bago tayo magpatuloy at magkaroon muna tayo ng maikling break, pero bago po yan, nais kong basahin ulit sa inyong ating cellphone number para po makibahagi kayo sa ating talakayan. Ano po? So ito po muli, 0949-159-2309. Ulitin ko po, 0949-159-2309. So wag po kayong aalis at magbabalik din po kaagad ang ating programang Yukat on Air. Singing praise.
Nagbabalik po ang programang Yukat on Air at ito po ang inyong kayukat, si Brother Richard Lagos. At ako pa rin po, si Kuya Jomar. Father Ernie po, ang panauhing inanyayahan ngayon. Panauhing pandangal. At nakayukat natin Hirap si... sabihin ng pandangal. No? Oo, nakayukat natin si Father Ernie. So kanina po pinag-uusapan po natin yung tanong nga sa Yukat question number 8, no? Paano ipinahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa lumang tipan, no? At sabi nga po natin, ipinahayag ng Diyos ang kanyang sarili bilang isang manlilikha at isang lumikha out of His love dahil nagmahal siya at He remains faithful do sa pagmamahal niya na yon. So sabi nga nagmahal siya, nagdesisyon siyang mahalin tayo at yung pagmamahal na yon ay hanggang wakas, no? Tuloy-tuloy, hindi nagbago kahit na tayo ay nagkasala. At sinabi natin nga yung kwento ni Father kanina na itong pagpapahayag ng Diyos na ito ng kanyang sarili ay gradual, paunti-unti. Pero hindi ibig sabihin ay hindi sapat sa panahon na yon. Like, sabi nga natin, yung naalala ko, Father, yung isang kwento, na itong si Abraham, yung tatay niya, ang pangalan si Terah. No? At minsan, itong si Terah, ang business niya, ang trabaho niya ay gumagawa siya ng mga idols. Yung mga statue, yung Diyos-Diyosan. No? Iba't ibang sizes. At minsan, sinabihan po si Abram, sinabihan siya ng tatay niya na si Terah na, ikaw muna yung magbantay ng tindahan natin kasi nagtitinda sila ng mga idols. No? Sabi niya. Ito si Abram pang pangalan niya noon. Parang doubtful na siya kasi ang gumawa nito yung tatay niya. Kilala ko gumawa niya. Talagang binibili at sinasamba. So minsan, pinagsisira ni Abraham lahat ng mga statue na yung mga idols na ginawa ng tatay niya, itinira niya yung pinakamalaki. Pinakamalaki itinira niya. Kaya nung pagbalik nung tatay niya na si Terah, galit na galit siya. What happened? Anong nangyari? Anong ginawa mo? Hindi ako. Sabi ni Abraham, siya, itinuro niya yung pinakamalaking. Sabi nung tatay niya, sira ka ba? May buhay ba yan? Wow. Mula nun, so parang ang kwento na yun, sabi niya, wala naman palang buhay ang mga yun. Bakit sinasamba? No? Bakit sinasamba? At yun nga, doon nag-umpisa yung paniniwala ni Abraham na iisa lang talaga ang Diyos, ang totoong Diyos. Kaya nga, di ba, yung pagpapakilala sa susunod, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Yung nag-iisang Diyos. At siguro pwedeng sagutin din natin ito, yung mga ina-accuse tayo, mga Catholics na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, yung mga images, no? Ito po yung lumang katanungan na matagal na nating sinagot, Father, di po ba? Yung sinasabi nga na, iba yung adoration sa veneration. Una-una, hindi natin sinasamba mga Katoliko yung mga images. Ito in the context of relationship pa rin nga, na kapag nagmamahal ka, yung larawan ng mahal mo, tinatago mo, nilalagay mo sa wallet, di ba? At iginagalang mo. Yung bang larawan ng nanay mo, ng tatay mo, hinahayaan mong masira o lapastanganin ng iba. Hindi naman, di ba? So, ganun din po yung atin na, ito yung mga paalala sa atin na may Diyos. Yung Diyos, hindi yung image na yon. Naalala ko, Father, yung sabi ng teacher ko noon, na nagiging idolatry yan, kapag halimbawa itong image nila, halimbawa ni Mama Mary na nandito sa kwarto natin ngayon, nasa silid natin, kapag inisip natin na may kapangyarihan yan, na magpagaling, kapangyarihan, yan yung idolatry. Pero kung iniisip mo na ito ay larawan lamang ng isang reality, yung totoo, nandun sa langit, nandun at kapiling natin, no? Spiritually, hindi yun yung ay tinatawag na idolatry. Parang kapag inilagay mo yung pananampalataya mo doon sa object na yan, it becomes idolatry. Idolatry. In the object itself, but not kung sino yung nire-represent nung object. Ito yung mga representations lamang. Parang ano yan yung kanina, dinala yung cross ng Sierra Madre sa St. Joseph at bahagi ng pagtanggap nila yung pagpapaliwanag tungkol sa kahoy na cross. At isa sa mga magandang pagpapaliwanag doon ay yung cross na nakikita nila ay bukod sa siyempre po yung pangunahing dahilan na simbolo ni Kristo, yung kanyang pagmamahal at pagliligtas sa atin, pag-aalin ng sarili, ay ipinakita doon yung nangyayari sa Sierra Madre na naghihirap, na dapat na iligtas. Ayan mo, yung may meaning, may kahulugan na yung nakikitang image. At ito ay hindi patungkol doon sa kung may ginawa mang imahin ang mga tao noon sa matandang tipan, di ba? So, na ginawa nila ng mga imahin, yung mga masasama, yung mga hayop ginawa ng imahin.
ay siyempre malahong-malayo tayo doon Kasi sa sinamba usapin. nila. Oo, sinamba Sinasamba nila. kasi nila. Kaya nga maganda talagang babalikan, no? Maging ang tunay na kahulugan sa matandang tipan, no? Ng usaping ganyan, yung images. Yeah. Kaya nga po, ito ang sinasabi sa atin, yung discussion natin ngayon sa Yukat question number 8, ay, halimbawa, sa mga ganong images, Father, bahagi pa rin ng, di ba, bakit may iba-ibang mga symbolisms, no, yung mga images. Ito pa rin ay bahagi ng pagpapakilala ng Diyos sa atin through symbols, no, halimbawa. Kasi tayo, aminin natin tayong tao, may mata, may pandinig, no, may mga senses. So, yung pagpapakilala ng Diyos sa atin, sensical din. I mean, in a way na mauunawaan natin at konkretong mararanasan natin. Like, for example, yung sinasabi ni Father Ernie na krus. Pag nakakita tayo ng krus, hindi lang naman yung kahoy ang nakikita natin, Father, di ba? Kundi yung si Kristo na namatay para sa atin. Bahagi ng pananampalataya natin, no? At ganun din, sa buhay do sa lumang tipan, no? Yung pagpapahayag ng Diyos kay Noah. Anong symbol yung sa kay Noah? Ark. Yung ark? Yes. Yung rainbow. Ark, the rainbow. Yes. Di ba? Rainbow. Yung ark, di ba? Ganun din yung ark. Di ba? Yung rainbow, na kapag nakita nila yung rainbow, naiisip nila, nare-remind sila na ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. At Ano yung pangako niligtas ng sila ng Diyos? Ang Diyos na nagligtas na kahit kailanman ay hindi na sila gugunawin. No? Kay Abraham, ano yung mga symbols kay Abraham? Marami. Diba, halimbawa, yun nga, yung simpleng kwento kanina, diba, na nag-iisang Diyos. At gano'n din yung sa buhay ni Abraham kasi, yung halimbawa, yung pag-aalay later on, diba? Pag-aalay sa kanyang anak na si Isaac, later on sa buhay niya, na nakita niya na ang Diyos ay talagang hindi nagpapabaya, na ginagabayan yung buhay nila, no? At maraming symbols, maraming karanasan si Abraham na talagang ang Diyos naging tapat sa kanyang pangako. At dito natin makikita nga, di ba, yung Diyos na hindi nakikita ay nakikita sa ipinaranas at mga simbolo. No? Parang, actually, dumating na nga sa panahon na may mga simbolong ginagamit, diba? Iba't ibang simbahan, iba't ibang religion, sekta. Kung ang ating pananampalataya may pangunahing simbolo ng cross, mapapansin nyo sa ibang mga grupo, sa ibang sekta, sa pamamagitan ng kulay, di ba? Sa pamamagitan ng kanilang mga logo. So, pag nakita mo to, ito'y kabilang sa ganyang pananampalataya. So, isang paraan ng pagpapakilala na ng kanilang pananampalataya, ng kanilang simbahan at pagkilala sa Diyos. Kaya, hindi lang talagang Catholic Church actually, ang may simbolo, ang mga may images. Yes. Halos lahat meron po. Ayun nga, kasi dahil ang Diyos nangungusap sa atin in a manner na maintindihan natin at mararanasan natin. No? So, siguro, Father, sa pagkakataong ito, Kuya Jomar, siguro pwede na nating basahin yung mga mensahe, mga katanungan ng mga texters natin. Marami tayong texters. So, ang dami na po. So, una po, nag-text si Dominic. Sabi po, pamangkin daw po siya ni Bishop Drona. Mabuhay kayo. God bless. Now listening all the way sa Laguna. Kumusta sa lahat ng pari ng diocese? So, maligayang pakinig sa Dominic. Kuya Dominic. Sabi, miss na raw niya ang San Jose. Kilala ko si Kuya Dominic. Naabutan ko siya dito. Kamagawig sa Bishop dito. Hello po. At hello rin kay Ronald. Sabi niya, nakikinig daw po siya. Tapos ito po, may tanong. Sabi niya, hindi nagpakilala. Sabi niya, tanong ko lang po, bakit po iba-iba ang paniniwala ng tao sa Diyos? Ano masasabi mo dyan, Father? Naging iba-iba ang paniniwala o pagkilala ng tao sa Diyos kasi nagkaroon ng iba't ibang taong nagpapakilala sa iba't ibang paraan. Mula nung sabihin natin nagkaroon ng iba't ibang sekta, pananampalataya. Dahil na rin sa pag-interpret nila sa Bible, di ba? Kahit nagkaiba-iba. Totoo at yan. Kasama na rin siguro yung sarili ng karanasan, no? Yung mga naging tagapagtatag ng iba't ibang relihiyon o sekta, no? Sa kanilang karanasan sa Diyos. Kaya ganun din nila ipinakilala sa kanilang mga naging tagasunod. Siguro ganun din sa mga, especially sa texter natin, baka yung kanyang pagkilala sa Diyos ay situational din, o experiential. Kung paano mo naranasan ang Diyos o nakita ang Diyos na tumatakbo, nag-work sa buhay mo, baka ganun yun talagang pagkilala. Parang tinugunan natin yan ng mga unang tanong natin sa Yukat.
Ayun, tapos sabi pa po rito ng isang texter natin, sabi, good PM po, napakaganda ng topic natin ngayon. Tanong ko lang po, saan po ba nagmula ang daigdig? Sinagot natin kanina. Na Kung talagang lalagumin natin sa maikling pagpapaliwanag, nagmula ang daigdig. At ang lahat, hindi lang daigdig sa pagmamahal ng Diyos. Yes. Sa napakagandang plano ng Diyos. At yung sinasabi sa kanina sa Book of Genesis, no, na sabi nga natin hindi sagot sa paano nilikha ng Diyos. Kundi sinasabi na ang Diyos ang pinagmulan ng lahat, no? Out of His love, no? Out of His love sa atin, no? So, sabi po rito, nag-share si Noemi na palaging nakikinig sa atin from CLSU. Sabi niya, di ba po sa previous topics natin nasabi, God created us for a purpose, everything for a purpose. At the same time, He created us through His love. Siguro po, one way for us to repay, though He didn't ask for it, is to be united as one church. Isang damayan na sumasamba, nagpapasalamat at nagmamahal sa iisang Diyos na buong pusong handang ipahayag ang kanyang mga salita. Tama naman. Napakaganda ng kanyang insight. Magandang hamon yan, di ba? Natandaan ko, actually, nasa Gospel ni John, no, nagdasal si Jesus before siya dakupin, sinabi niya na sana maging isa sila. Maging isa. At yun nga yung logo natin ng social communications, di ba? Ut unum sint. Para tayong lahat ay maging isa. Ito yung motto ng social communications. Para tayong lahat ay maging isa. At isa yan sa mga katangian tatak ng ating pananampalataya. Yes, pinagsusumikapan natin yan lagi. Yes, no? Kasi diba, yung division is not the work of God. Yes, it's always the work of the devil. Kaya siguro pag nagkakahati-hati tayo at nagkakawatak-watak tayo, pumapalakpak ang mga demonyo talagang, yes, nagwawagi ako. No? Very, very, napaka, tawag dito, yung issue na yan ngayon, very pressing, yung division. Kasi yung nangyayari sa Middle East ngayon, yung nangyayari sa mga kapatid natin sa gitnang silangan, parang sobrang divided na. Ang nakakalungkot lang ngayon, yung mismong pananampalataya, halimbawa, yung mismong Biblia, nagiging ginagawa natin cause of division, no? Away-away. yung daan nito, magkakipag-away sa daan niya, yung kanya-kanyang daan na tayo, no? So, nakakalungkot kasi this is not the will of God, no? At hindi ito yung original na plano ng banal na kasulatan. Dahil si Jesus mismo nagdasal, sana tayong lahat maging isa. No? Kanina nga bago yung program na ito, may Holy Hour kami. At ang theme namin is prayer for our country. No, na hinamon ko yung mga dumalo kanina na samahan natin ng mas malalimang panalangin yung pagkakaisa natin. No, dahil sa napakaraming issue, di ba, nangyayari sa atin. No, sa iba't ibang branches ng ating government. At sabi ko, this is that time at lalo pa natin palalimin ang pagkakaisa natin sa pagdarasal. Totoo yan. Yes. Ito po, sabi ni Ronald, sabi, para sa akin, ang Diyos ay isang manunubos sa ating mga nagawang kasalanan. Si Ronald from Kuya po. Yes, thank you. Hello, Ronald. Tapos nagtanong dito, sabi, hi, tanong ko lang po kung hindi po ba kayo live streaming ngayon? Hindi po ba kayo pwede mapanood live? Actually, live streaming po tayo. Hindi ko lang alam sa ating technicians kung naka-live po ba tayo. O pakicheck po yung inyong internet connection. Ano po? www.diocesesofsanjosene.com ang ating live streaming. Opo. O kaya sa Facebook po natin. Pabati naman kami ng mga kaibigan ko din sa Calapan City, Oriental Mindoro. Hello po. Nakikinig kami ngayon sa internet. Si Edu. Hello, Edu. Hello, Edu. Regards sa iyo dyan at ingat sa pagbalik mo rito sa Nueva Ecija. Si Edu from Butao. Butao, yes. From Butao. Hello, mga taga Calapan. So, maligayang pakikinig at panonood po via live streaming. Ito po, sunod na tanong from Hanks Ana. Bakit po ang ibang sekta di naniniwala na si Kristo ay nagkatawang tao? O siguro, bakit sila hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos? Kasi ito iba-ibang mga pagtingin kay Jesus. Ano? So, dumaan tayo ang simbahan sa mahabang proseso talaga ng pagtatanggol sa pananampalataya natin. No? Naniniwala tayo mga Katoliko Kristiyano na si Jesus ay tao at Diyos. Ano, Father? Dahil sabi nga ng isang very, very simple na explanation ng isang father of the church, sabi niya, hindi tayo kayang iligtas ng kapwa-tao kasi ang tao makasalanan. So, ang bulag ba kayang ang kapwa niya bulag, makasalanan, kaya iligtas ang kapwa niya makasalanan. So, kinakailangan, hindi lang siya basta tao, kundi isang Diyos, no?
So ito simpleng pagpapaliwanag nung isang father of the church. Ewan ko si Father baka may gustong i-share tungkol dito. Yung tungkol dyan, no, na hindi matanggap si Jesus bilang Diyos. Nakakalungkot yun. Kasi nga, yung orientasyon, yung kaalaman sa banal na kasulatan ay hindi sapat. O kung may sapat man na kaalaman, siguro yung nagpapaliwanag, iba ang Mali ang pagpapaliwanag. Yes, oo. Kaya nga ito isa sa mga sabihin natin kagandahan ng ating pananampalataya. Meron tayong isang pagpapaliwanag, no, na may pinagmulan na pinaninindigan natin hanggang ngayon. Kaya kung ang ating itinuturo si Kristo ay totoong Diyos at totoong tao, ito'y turong mula pa noon hanggang ngayon. Yes, At yung may iba mang turong pumapasok, turo nila yun. Na iyan ang nakalulungkot na nakapagpapalito sa kaisipan ng iba. Kaya nga para sa mga kabataang Katoliko, di ba? Kung may naririnig bang turo sa ating simbahan, marami pang pwedeng marinig at dapat marinig. Napakayaman natin. Hindi lang sa turo, sa pagpapaliwanag, sa pagpapaunawa nito. Yes, at ito po talaga ang dahilan kung bakit merong UCAT on Yes. air para mas maipaliwanag sa mga kabataan. So maraming salamat po sa ating mga nakayukat via text, no? Via At text. salamat sa inyong pakikibahagi. Kulang na naman tayo ng oras. Bilis. Napakabilis ng oras Lagi po na lang natin. tayong kulang sa oras. Oo, sana nga extend ng Radyo Maria ang ating Radyo Maria. oras, ano? Pero Extend nyo na kami. So, wag po kayong aalis at mamaya sa pagbabalik po natin ay bibigyan natin ng paglalagom lahat ng mga napag-uusapan natin, no? Tungkol po dito sa UCAT question number 8. So, wag po kayong aalis at magbabalik din po kaagad ang ating programang UCAT on Air. Blessed be the name of the Lord. He is worthy to be praised and adored. So we'll lift up holy hands in one accord, singing, blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. He is worthy to be praised and adored. So we'll lift up holy hands in one accord, singing, blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. He is worthy to be praised and adored. So we'll lift up holy hands in one accord, singing, blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. He is worthy to be praised and adored. So let's go, holy hands in one accord, singing, blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Nagbabalik po ang programang UCAT on Air at ito pong muli si Brother Richard Lagos. At ako po si Kuya Jomar, kasama pa rin natin si Father Ernie po. Father Ernie. So tayo po, dumako na sa huling bahagi ng ating programa at tutulungan po tayo ni Father Ernie Pesimo sa bibigay niya yung paglalagom
tungkol doon sa napag-usapan natin sa loob ng halos 1 oras na talakayan, pagninilay sa UCAT question number 8. Father Ernie? Halos 1 oras na pala, no? Kasi simula na maglalago na agad yung bilis. So, actually, totoo na kapag ganito mga usapin, maraming pwedeng pag-usapan pagnilayan. So, nagsimula po tayo sa simpleng tanong na paano ipinahayag ng Diyos, ipinakita ng Diyos ang kanyang sarili sa matandang tipan. Diba? At sinimulan ito sa pagsasabing ipinahayag niya, ipinakita ang kanyang sarili sa kwento ng paglikha na kung saan ang pagmamahal, yung pag-ibig, no, ang isang nag-udyok sa Diyos. At itong kwentong ito ay kwentong hindi nagtapos doon nung likhay niyang lahat, kundi nagpatuloy ito. Patuloy niyang ipinahayag, ipinakita, ipinararas ang kanyang sarili sa kasaysayan ng kaligtasan sa iba't ibang panahon. Hanggang sa paghirang ng iba't ibang mga taong kinikilala natin, no, na tulad ni Noah, Abraham, Moses at iba pa. Hanggang sa pagdating sa panahon natin ngayong binabalikan natin na, ito yung Diyos, siya yung Diyos. Sa naranasan nila, naranasan natin ngayon. Na pinisob ng ating inang simbahan kung ano ang dapat na ituro base sa banal na kasulatan at sa karanasan mismo ng simbahan. Kaya tayo, no, lalo mga kabataan ay, diba nung pumasok yung mga tanong kanina, maganda dahil ito ay mga tanong na sabihin nating nagiging karagdagan tulong sa ibang kabataan din para makita sa ating ganitong talakayan at maranasan nila na totoong ang Diyos ay patuloy na nagpapahayag ng kanyang sarili. At ang pagpapahayag na ito ay laging kaakibat yung pagmamahal sa anumang karanasan ng tao, maganda man o hindi. Yan po. Salamat, Father. Napakaganda ng paglalagong. Pag pinapanood ko si Father Ernie, sobrang nai-inspire. Parang nag-recollection. Parang nag-recollection tayo ngayon. Salamat. Maraming salamat, Father Ernie, sa paglalagong. So ngayon po, darako na tayo sa ilang mga pagbati at binabati natin ang ating mahal na obispo. Yes. Maligayang salamat po. Hello, Bishop. Ano po. At ganoon din po, binabati natin advance si Father Bong sapagkat birthday niya sa darating na linggo, September 8. At yun nga, sa kasalukuyan ay nagkakaroon siya ng parang personal retreat, no? At bakasyon na rin. Kaya pala sinabi niya sa akin na wala ako sa birthday. Sabi niya. At sa araw na ito, si Father June Flores, no? Ang kura paroko ng Father June. At sa lahat po ng nagdiriwang ng kaarawan ngayong araw na ito, maligayang pagbati po sa inyong lahat. At paalala lang po dun po sa mga hindi makapag-open ng live streaming natin, siguro po kailangan nyo ng isang application, no? Yung flash video para tuloy-tuloy po yung panonood niya sa ating programa. Pwede po, pwede kayo mag-download ng Ustream na application. So, dahil tayo po ay live via Ustream, no? Live streaming po ito. At binabati ko po, nakikinig sa atin pa rin, si Tita Baby at si CJ. No? Hello CJ, po, Tita anak ko Baby. si Mafi. Ganon din lahat po ng mga nandyan sa, yung ating mga volunteers sa Kuya po, nanonood din via live streaming. At yun kay Edu na nasa Calapan, Mindoro, no? At kay Father Mendao na nandun pa rin sa Amerika, nanonood via live streaming. Father, pasalubong. Text ko nung text sa kanya, sa Amerika pa. Naka ano naman po siya. Okay. Umuwi ka na, Padre. Ayan, sige si brother. Okay po, ako naman, meron ako ilang mga announcements. So, kukunin ko po itong pagkakataong ito. Una, para imbitahan ng mga leaders natin sa Diocesan Youth Coordinating Council. Meron po tayong emergency meeting this Saturday. Bukas po pala yun. Bukas, sa galap na 2:00 ng hapon sa Chancery Hall. Pag-uusapan po natin ang ating upcoming Diocesan Youth Day. This coming October, nagaganapin sa St. John the Evangelist Parish, Hagimba. Ganoon din po, aming ipinapaabot ang aming pakikiramay sa ating minamahal na pari na si Father Josix Tolentino na pumanaw po ang kanyang ama na si Tatay Danilo Tolentino. So ipanalangin po natin ang kapayapaan ng kanyang kaluluwa. So nakikiramay po
kami kay Father Joseph. Taga-Ligab sila, no? Taga-Ligab po. Mhm. At panghuli po ay nais po naming anyayahan ang lahat ng mga nakikinig po sa atin sa programa natin na dumalo po sa isang prayer vigil, na ito po ay actually invitasyon ng ating mahal na Santo Papa Francisco na sa darating po ikapito Bukas to. That's bukas. Saturday, bisperas ng kaarawan ng ating mahal na ina, tayo po ay sama-samang mananalangin para sa kapayapaan sa gitnang silangan, no particular po sa bansang Syria. Dito po sa katedral ay magaganap ang panalangin, magsisimula po ng ikapito ng gabi hanggang hating gabi. So magkakaroon po tayo ng prayer video. Sana po ay makarating lahat. Sasabayan natin ang Santo Papa, no? Dahil Yes, po. ang Santo Papa mismo ay magkakaroon ng talagang vigil hanggang kinabukasan. Hanggang No? kinabukasan. Talagang magsasakripisyo siya para dito sa kapayapaan. Sana po ay makadalo po tayo. Kung hindi man po tayo makadalo, ay sumama po tayo sa pananalangin sa Yes, ating mga tahanan. Minsan ginawa rin natin to, no? During the time of Pope Francis. Pope O Benedict. simultaneous ba? Kay Pope Benedict ba yun? Pope Francis na Pope yun. Francis. Pope Francis na. Yung simultaneous Oo, prayer. yung naman. simultaneous. Yes. Yes. So, si Father, baka may gusto kang batiin o gustong i-announce para sa ating mga tagapakinig? Ganyan din. Siguro sa aking mga lay leaders, kasi bukas ay may assembly naman kami. At ito magaganap sa isang barangay, sa isang kapilya. Wow. Imbis na sa sentrong pupunta namin isang barangay, doon namin gaganapin. So, mga lay leaders sa ating parokya, so magkita-kita tayo bukas. At sa darating na linggo po, magkakaroon din ng Open City sa Tagaytay. No? Ito'y Opo. gathering ng mga kabataan. Hindi lang mga kabataan, kundi all walks of life. No? At I think it's an ecumenical yes, and it's an gathering. ecumenical gathering. Tinatawag na Open City. Open No? At City. magpapadala ang Diocese of San Jose ng siguro mga ilang delegates na ipapadala natin. 17 kabataan. Ayan, at kasama po ako. Kasama si Brother Richard. Ako po maiiwan. Ayan, so... Pwede ko rin siguro idagdag na nabanggit ko kanina yung Krusang Sierra Madre. Opo, Father. Ang Krusang Sierra Madre po ay naglilibot ngayon sa diocese sa AC schools. Ayan po. Sa mga Catholic Sa mga schools. Catholic schools natin. At kapag ito'y bumalik after ng September 26 sa activity sa Manila, dahil dadali sa Manila, hopefully maililibot ito sa mga public high school sa buong Nueva Ecija. Wow. Isa sa mga plano po yan eh. Yes. Ang Gagawa- Sierra Madre Day po ay Sa September 26 ang Sierra Madre Day. Okay, so muli pong maraming salamat sa inyong pakikiisa sa ating talakayan at inaanyayahan ko po kayo na makinig muli sa susunod na Biyernes sa bago na namang talakayan tungkol sa Yukat question number 9. No? Number 9 na tayo. Oo, so yun po. So sana patuloy po kayong sumubaybay doon po sa mga na-late o hindi nakasunod sa ating programa via live streaming. Pumunta po kayo doon sa ating study group sa Facebook, no? Sa Yukat Study Group at groups@facebook.com. So makikita niyo po doon yung recorded live ng ating programa, ng ating segment ngayong oras na to. Ano ho? So pwede niyong balikan po yung ating mga discussions. Ano po? So kita-kita po tayo sa Facebook. Ano po? So ngayon po ay tatapusin po natin ang ating programa sa pamamagitan ng isang panalangin na pangungunahan po tayo ni Father Ernie Pesimo. Patuloy nating damhin ang buhay na presensya ng nag-iisang Diyos na kasama natin sa paglalakbay sa buhay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos, amang mapagmahal, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa pagmamahal na inyong ipinararanas sa bawat isa sa amin, lalo na sa lahat ng mga tagapakinig ng programang ito. Salamat po at patuloy mong ipinadarama ang iyong presensya sa amin sa lahat ng karanasan ng aming buhay, maganda man o hindi, masaya man o malungkot. Batid po namin, Panginoon, na sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay patuloy mong kinakalinga, tinutulungan na maglakbay sa buhay na ito, harapin ang maraming paghamon na may pagmamahal tulad ng iyong pagmamahal. Dalangin po namin, Panginoon, ang mga kabataan na patuloy na nananabik na malaman, matutunan
ang maraming bagay, usapin tungkol sa pananampalataya, lalo na sa iyong pagmamahal. Pagmamahal sa aming lahat, pagmamahal sa kanila bilang mga kabataang yaman ng aming lipunan at ng inang simbahan. Hinihiling po namin, Panginoon, na basbasan mo ang bawat isa sa amin. Higit sa lahat, ang mga kabataang naglalakbay sa buhay na ito na puno ng hamon. Panatilihin mo silang matatag sa pagkilala sa iyo, sa pagpapahayag nila sa iyo para sa kanilang kapwa kabataan, at higit sa lahat, sa pagsasabuhay ng lahat ng mga nalalaman na tutunan nila, nararanasan mula sa iyo. Maraming salamat po, Panginoon, kasama aming dalangin ng pagbabasbas para sa lahat ng mga tao na aming pinangako ang ipagdarasal sila. Maraming salamat po. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. So muli, maraming salamat po sa inyong mga tagapakinig, sa mga nakayukat natin ngayong oras na ito. Ito pong muli si Brother Richard Lagos, ang inyong nakayukat, at nananalangin na sana ay patuloy kayong sumubaybay at sumuporta sa ating programa. At ako naman po muli si Kuya Jomar Luciano na nananalangin din na sana po ay marami pa ang makapakinig po sa ating programang UCAT on Air. Si Father Ernie po nagpapasalamat sa pag-anyaya sa akin dito at sa lahat ng mga nakinig. Salamat po sa inyo. So muli, maraming salamat, Father Ernie, sa pagpapaunlak sa aming paanyaya na makasama ka, makaisa ka rito sa ating programa. So hanggang sa susunod na Biyernes, magkayukatan po muli tayo. Maraming salamat po. So